Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, itong pagbabasa natin ng Quran ay isang napakahalaga. Ito ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan, nagbibigay sa atin ng kahinahunan, nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kapayapaan ng ating mga sarili, higit sa lahat ay kapayapaan ng ating kalooban. Ang ating puso, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mahinahon sa kanyang alipin. Na sinabi niya sa banal na Quran, Allahu latifum bi'ibadih yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Ayon sa kahulugan ng talatang ito ay ang Allah ay mahinahon. Mahinahon sa kanyang mga alipin. Anong ibig sabihin nito na mahinahon sa kanyang mga alipin? Minsan nga ay may dumarating sa atin na mga pagsubok o anumang bagay na ang akala natin ay wala na. Ang akala natin ay pinabayaan na tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi pala tayo pinababayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng pangkabuhayan, panustos. Kaya nga yung iba ay ayaw na niyang mabuntis ang kanyang asawa, ayaw nang magkaroon ulit ng anak kasi takot na hindi niya kayang buhayin. Yan ang lagi nating naririnig sa ating minsan mga magulang, mga kamag-anak, mga kaibigan, mga tradisyon na huwag nang manganak, huwag nang buntisin dahil wala ka namang trabaho, wala ka namang stable na pangkabuhayan. Paano mo bubuhayin ang iyong mga anak? Hindi natin alam na ang Allah ay mahinahon. Na kung nakikita natin na sapat-sapat lang yung kinakita natin, pero hindi natin alam na yung risk, yung panustos, yung biyaya ng Allah, magiging dahilan ng iyong asawa, o magiging dahilan ng iyong anak, o magiging dahilan ng iyong apo. At bawat ipinapanganak ay mayroong kasamang biyaya, mayroong kasamang risk, hindi nga lang natin nakikita. Allahu latifun bi'ibadi. Ang Allah ay latif, mahinahon sa kanyang mga alipin. Yarzuqu man yasha. Binibigyan niya ng pangkabuhayan, panustos, ang sino mang kanyang naisin. Sino mang kanyang naisin. Wa huwal qawiyyul aziz. Kala natin ay napakalaking nakakatakot na napakalaki ng pangyayari. Nakakalimutan natin ang sinabi na wa huwal qawiyyul aziz. At siya ang pinakamalakas. Napakalakas ang mission, napakalakas ang grupo, napakalakas ang pero wa huwal qawiyyul aziz. Huwag natin kalilimutan ito. At siya ang pinakamalakas, pinakamalakas, aziz, at pinakamakapangyarihan. Mahinahon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin, nagbibigay ng panustos. Huwag tayong matakot. Nagbibigay ng pangkabuhayan. Huwag tayong matakot. Nung may trabaho ka, ang ganda, ang laki ng sahod mo, ang ganda ng trabaho mo, may panustos na ibinigay sa iyo ng Allah. Nung wala kang trabaho, wala ka ng sahod, may panustos pa rin ang ibinigay ng Allah. Allahu latifun bi'ibadi. Ang Allah ay mahinahon sa kanyang mga alipin. Yarzuqu man yasha. Binibigyan niya ng mga panustos ang sino man kanyang naisin. Wa huwal qawiyyul aziz. At siya ang pinaka malakas
at pinaka makapangyarihan. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang sa mga pangalan ng Allah, min asma'illahil husna, mga mabubuting pangalan ng Allah ay Al-Latif. Al-Latif. Kabilang yan. Sa mga pangalan ng Allah, Al-Latif. Mahinahon. Mahinahon ang Allah subhanahu wa ta'ala kasi kung bakit mga kapatid, yung mga nakikita ng ating mga mata, halos lumalaki na yung ating mga mata, halos mapapansin na yung pangangamba, yung pagkatakot sa ating mga mata. Kitang-kita ng mga tao. Yung mga kumakabog dito sa ating dibdib, dito sa ating puso. Yung mga nakatago dito sa ating puso. Na hindi natin alam ay lahat ng mga ito ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala, ayon sa kahulugan ng talatang ito, ang anumang lumilin lang sa mga mata. Makita mo lang yun, lumilipad. Makikita mo lang yung balita. Pero alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tukhfi sudur, at yung mga nakatago. Nagpapakunwari sa mga tao na matapang. Nagpapakunwari sa mga tao na masaya. Pero alam ng Allah ang mga nakatago dito sa kanyang dibdib. Ang inisip yung makamundong bagay. Ang inisip yung pagkain, yung paano na mabubuhay. Mawawala ng kung ano-anong mga pinag-iisipan. Yun ay nakatago sa ating mga kaisipan. Pag sinabi na puso natin, ay kasama din yung ating kaisipan. Lahat ng mga ito ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bumabalik pa rin dito sa ang Allah ay latif. Ang Allah ay mahinahon. Mahinahon. Kaya yung mga kinatatakutan, yung mga lumilin lang sa ating mga paningin, sa ating mga pandinig, o sa ating mga kaisipan, o sa ating mga puso, mga nakatago sa ating kaisipan, sa ating mga puso, lahat ito ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, anong dapat natin gawin? Kinakailangan natin na magtiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi man natin nakikita ang Allah, pero kitang-kita niya tayong lahat. La tudrikuhul absar. Hindi naaabot ng mga absar, ng mga paningin. Hindi siya naaabot, hindi siya naaarok ng mga paningin. Wa huwa yudrikul absar. Subalit siya ay naaabot niya ang lahat ng mga paningin. Lahat ng mga tao nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwal latiful khabir. At siya ang mahinahon at nakababatid. Nakababatid sa lahat. Kung titingnan natin, babalikan natin ang kasaysayan sa mga propeta, ay kitang-kita natin yung kanilang dinanas na paghihirap. Si Yusuf alayhi salam, bata pa siya, kinuha ng kanyang mga kapatid, hinulog sa balon, tapos nakuha ng mga tao, bininta, hanggat sa nakuha na ni Aziz, Imrat Aziz, pinangalagaan, nakulong. Ang daming mga dinaanan. Pero anong nangyari bandang huli? Naging wazir. Naging wazir. Siyang naging minister. Siyang naging leader. Naging leader. Samantala dumaan sa talagang si Musa alayhis salam, yung dumaan kay Musa alayhis salam, napakatindi yung pinagdaanan ni Musa. Na bata pa siya, inanod sa tubig, nakuha ng asawa ni Paraon, kailangan niyang mabuhay, wala namang mga hinanap yung sino yung babae na pwedeng magpasuso sa kanya, magpadidi sa kanya. Nanay niya mismo ang, tingnan niyo yung mahinahon ng Allah subhanahu wa ta'ala, nandyan yung tuloy-tuloy na pangyayari, pero hindi mo alam na nandun pala lahat ng mga yun, may mga wisdom. Napakamahinahon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga dumadaan sa atin, lahat ng mga ito, naghahanap ng trabaho, natutulog na sa kalsada, nakahanap ng trabaho, gano'n, nawala ng trabaho, pero hindi natin alam, bandang huli, nandun pa rin yung mahinahon ng Allah. Wa huwa latiful khabir. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kasi kasama sa kanyang pangalan
ay yung al-latif. Ang ibig sabihin ay mahinahon. Huwag tayong ibig sabihin takot na takot sa mga pangyayari. Lagi natin isipin na ang Allah, siya ang nagbigay sa atin ng buhay at siya rin ang kukuha sa ating buhay. Siya rin ang magbibigay sa lahat ng mga ibig sabihin, mga pangangailangan. Pag matatag yung ating kalooban sa pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, mawawala yung ating pangangamba, mawawala yung ating ibig sabihin ay pagkatakot sa anumang mga pangyayari dito sa mundong ito. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, itong mga dinadanas natin ng mga kasalukuyan na pangyayari, mga kapatid, ay habang tumatagal, yung iba ay nagiging normal at yung iba naman ay nagiging lumalala yung kanyang pag-alala, yung kanyang pangangamba, yung kanyang ibig sabihin pagkabalisa. Dahil dito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang katayuan natin bilang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tandaan natin, inna izamal jaza ma'a izamil bala. Katotohanan, sabi ni Propeta, na dumadami ang mga gantimpala. Dumadami ang mga gantimpala dahil sa pagdami ng mga bala. Ano itong mga bala? Mga pagsubok na ibinibigay ng Allah. Habang dumadami ang pagsubok, habang tumatagal ang pagsubok, habang lumalaki ang pagsubok, dahil sa tayo ay nagtitiwala sa Allah, dumadami ang biyaya, ang gantimpala na ipagkakaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito pa lang ay magpapasalamat na tayo. Kasi habang tumatagal, habang dumadami, habang lumalaki, ay dumadami yung jaza, yung gantimpala, yung biyaya na ipagkakaloob sa atin ng Allah. Patuloy tayo sa pagbabasa ng Quran, patuloy tayo sa pag-aaral ng Islam, patuloy tayo sa pag-zikr, paggunita sa Allah, patuloy tayo sa pagdua, panalangin. Dumadami na yung mga gantimpala, dumadami na yung mga biyaya na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayong mangamba, huwag tayong malungkot, huwag tayong maging balisa, huwag tayong matakot. Magtiwala tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kinakailangan natin tanggapin ano man ang mangyari. Magtiis tayo sa anumang mga pagsubok na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tatagan natin ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.